Isa sa mga pamamaraan para maabot po natin ang ating pananaw sa buhay, mga kaibigan, kailangan magkaroon ka ng isang malinaw na pananaw. Malinaw dapat ang kalsada mo, malinaw dapat ang lakbayin mo. Dapat tiyak mo na mayroon kang malinaw na pananaw. Yun po ang una sa mga pamamaraan para maabot po natin ang ating pangarap sa buhay. Para maabot natin ang tagumpay na gusto natin. Ang isa sa mga pamamaraan ay dapat magkaroon ka ng isang malinaw na pananaw. Alam niyo po ba, mga kaibigan, ang kagandahan ng isang tao? Kapag mayroon kang malinaw na pananaw, mayroong kagandahan po ito, mga kaibigan. Tatlong kagandahan kapag mayroon kang malinaw na pananaw. Una, kapag malinaw ang iyong pananaw, tandaan mo ito, ang iyong pananaw ay magbibigay sa iyo ng isang tiyak at focus na patutunguhan. Magkakaroon ka ng isang tiyak na patutunguhan. Magkakaroon ka ng isang tiyak na kalsada o lakbayin mo sa buhay. Alam niyo po, mga kaibigan, maraming mga tao dahil wala silang malinaw na pananaw sa buhay o wala silang malinaw na kalsada na dinadaanan. Para sa kanila, okay lang ang lumiko sa kaliwa, sa kaanan. Para sa kanila, okay lang kung saan man sila sumuot. Okay lang yan sa kanila. Pag mayroon kang malinaw na pananaw, ito ang dapat mong tandaan. Ginagabayan ka ng pananaw para hindi mo gagawin ang lahat ng bagay. Binabantayan ka ng iyong pangarap, binabantayan ka ng iyong pananaw sa buhay para hindi mo gagawin ang hindi nakakatulong sa iyo. Inaalagaan ka ng iyong pananaw para hindi mo gawin ang mga masasamang mga gawain. Binabantayan ka ng iyong pananaw para manatiling nakatutok at nakafocus ka sa daan mo o sa pananaw na ipinakita sa iyo ng Diyos. At yun, mga kaibigan, ang kagandahan kapag mayroon kang malinaw na pananaw. Magkakaroon ng focus at malinaw na patutunguhan ang buhay mo. At number 2, ang pangalawang kagandahan kapag mayroon kang malinaw na pananaw sa buhay, magkakaroon ka ng disiplina sa iyong sarili. Ang sabi ng Bible, kapag walang pananaw ang isang tao, hindi kailangan ng disiplina sa sarili. Sa isang banda, mga kaibigan, kung wala kang disiplina sa iyong sarili, ibig sabihin wala kang pananaw. Baliktarin ko ang pangyayari. Kung wala kang malinaw na pananaw, hindi mo kailangan ang disiplina sa sarili. Pero pag mayroon kang malinaw at tiyak na pananaw, na pangarap na aabutin sa buhay, na gustong marating sa buhay, pag mayroon ka nito, magkakaroon ka talaga automatic ng disiplina sa sarili. Automatic na po. Kung seryoso ka sa pag-abot mo sa iyong pananaw, automatic magkakaroon ka ng disiplina sa iyong sarili. Tandaan natin ito, mga kaibigan, ang iyong pananaw ay espesyal para sa Diyos. Ang iyong kalsada, ang iyong patutunguhan ay napaka-espesyal. Ayaw ng Diyos na may mga taong dumaan doon. Ayaw ng Diyos na dumaan ka sa daan ng ibang tao, sa pananaw ng ibang tao. Kaya dapat nating tiyakin ang address o lugar na pupuntahan natin. Pag sinabi kong address, vision, pananaw. Dapat tiyak mo kung ano ang iyong pananaw. Dapat alam mo kung ano ang iyong pananaw. Yun po ang kagandahan, mga kaibigan, kapag mayroon tayong malinaw na pananaw sa buhay. Nagkakaroon tayo ng disiplina sa ating sarili. Noon, kung noon ay gusto mong magtrabaho sa ibang bansa, sa ibang lugar, o kung saan man, dahil ngayon nagkaroon ka na ng pananaw, hindi mo na yan papasukan. Lahat ng mga nakabukas ng mga opportunity o oportunidad o trabaho sa iyong paligid, kung walang kaugnayan sa pananaw na gusto mong abutin sa buhay, bibitawan mo talaga yan. Kasi mayroon kang pananaw na gustong marating sa buhay. Pangatlong kagandahan kapag mayroon kang malinaw na pananaw sa buhay, gumagabay sa iyo sa pagpili mo sa mga taong dapat mong makasama. Okay? Hindi po lahat ng tao kailangan natin. Tandaan natin to. Sa pag-abot natin sa ating pananaw, kailangan natin ang tao. At gusto kong sabihin ito sa iyo, na kahit kailangan mo ng tao sa pag-abot mo
Sa iyong pananaw, tandaan mo ito, hindi lahat ng tao kailangan. May mga taong nakakalason, may mga taong negative para sa iyo na hindi mo kailangan. Yun po ang kagandahan mga kaibigan kapag mayroon kang malinaw na pananaw. Napipili mo, kaya mong piliin yung mga taong dapat mong makasama. Kaya mong piliin ang mga taong hindi mo dapat makasama. Kaya natin mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood. Hanggang dito muna ang ating munting video. Pinagpala po kayo ng ating Panginoon.